Hello guys, it's me Nymphy, ayang mini vlogger ng South Cotabato. May trabaho na nga ako ngayon kaya maaga na akong gumising. Lumabas na nga rin ako niyan para makapagluto na ng ulam. Time check 4 AM ng umaga, medyo hindi na nga ako sanay gumising ng ganitong oras. Ang kinasanayan ko kasi talagang gumising ay 8 AM na minsan pa ay 9. Nilabas ko nga muna sa freezer itong pusit na lulutuin ko ngayon. Maliligo na muna kasi ako kasi medyo maaga pa naman. Nagsipilyo na nga muna ako nito bago ako maliligo. Nasanay na kasi talaga ako na pagising ko ay magtoothbrush muna talaga para maiwasan talaga ang bakterya buong araw. Nakaligo na nga rin ako nito at nagsuklay na. Namumula nga rin itong mata ko kasi yung sabon ay napunta sa mata ko kaya sobrang hapdi. Excited nga rin ako pumasok ngayon kasi makakasama ko na ulit yung mga katrabaho ko dati. Kapag nagkasama kasi talaga kami noon ay puro lang talaga tawa. Mabas na nga rin ako nito para makapagluto na ng ulam. Si Papa na kasi nagsasaing kada umaga kaya ulam na lang yung niluluto ko. Sobrang dilim pa nga talaga nito kasi 4 AM pa lang ng umaga. Pumunta na nga rin ako nito agad sa dirty kitchen kasi nilagay na ni Papa yung kawali. Nilagay ko na rin itong sibuyas at bawang at sinunod ko naman itong pusit. Nalo ko na nga rin ito para maluto din yung sa kabila. Hinintay ko lang din to ng ilang minuto at para lumabas na din yung sabaw niya. Kapag kumukulo na nga talaga itong sabaw niya ay lumiliit din itong pusit. Fast forward na nga at naluto na rin ito at hinaon ko na. 5 AM na nga nito kaya tama lang yung pagkaluto niya. 7 AM kasi yung inamin ngayon sa trabaho kaya hindi ako malilate kahit magti-TikTok pa ako. Nakaligo na nga rin yung isa kong kapatid na kasama ko ngayon sa trabaho. Kumuha na nga rin ako nito ng kanin at dito na rin sa loob kumain. Ngayon na nga lang din ako nakakain ulit ng ganitong oras. Kadalasan kasi talaga hindi ako kumakain ng breakfast lalo na pag dry yung ulam. Nakakawalang gana lang kasi talaga kaya gusto ko ay may sabaw talaga yung ulam ko. Gising na nga din itong bunsong kapatid namin kasi asik kasi niya din yung mga pamangkin ko. Itong bunsong kapatid namin ay siya na talaga nag-aasikaso dito sa bahay lalo na sa mga pamangkin ko. Ayaw niya muna daw kasi mag-aral kasi tinatamad siya. Napag-utusan nga rin to siya ni Papa na magluto ng ulam kasi kulang talaga yung niluto ko kanina. Akala kasi ni Papa na marami na yung pusit kanina pero hindi niya alam ay lumiit pala ito nung maluto na. Kaya nagpaluto na lang siya sa kapatid ko ng itlog para pambaon sa mga bata. Pagkatapos ko ang kumain na nakapagsipilyo na ako at nakapambihis na rin pang trabaho. Lumabas na nga rin ako nito kasi 6 AM na ng umaga. Pero 6:30 pa kami aalis ngayon ng kapatid ko para hindi rin sayang yung oras na pagtambay namin doon. Tinawag na nga rin ako nito ng kapatid ko pero sabi ko ay maaga pa naman. Paglabas ko nga inabutan ko si Papa kumakain pati yung mga pamangkin ko na papasok sa eskwela. At nagising na nga rin itong maliit na bata na kumakain na. Ihatid nga rin ito silang lahat ni Kuya ngayon pero nagbihis pa si Kuya. 7:30 pa nga daw ang pasok nila kaya huli na lang daw silang ihahatid. Pagkatapos nga talagang kumain itong batang to ay tablet talaga agad ang hinahanap. Nagprepare na nga lang talaga to silang lahat para mamaya ay ihahatid na lang. Aalis na nga rin kami nitong kapatid ko kasi 6:30 na at babiyahe pa kami. Pinainit niya lang sandali itong motor para maganda daw yung takbo. Ewan ko nga nitong kapatid ko kahit hindi pa naman lumalabas si Haring Araw ay sobrang balot na balot. Sumakay na nga rin ako nito at nagpaalam na kaming dalawa kay Papa. Ito ang daan namin ay sobrang tagal na ay hindi pa na semento. Sobrang liit nga daw ng daan dito at hindi makaabot ng 1 lane kaya mahirap daw ipasemento. Nandito na nga kami sa highway at medyo malapit na rin. Magpapagasolina lang daw itong kapatid ko sandali dito banda sa harap ng eskwelahan. Kahapon pa daw kasi itong empty at baka maubusan kami ng gasolina. Pagdating nga namin dito sa trabaho ay binaba na ako nito ng kapatid ko banda sa may parking lot. Una na nga rin ako nitong papasok kasi medyo matagal pa naman yung kapatid ko. Lalagyan pa daw kasi ng cover yung motor niya kasi sobrang lakas ng init. Sabi niya nga nito sa akin kapag matagal nakatambay yung motor sa mainit na lugar ay nauubos daw yung gasolina. Ewan ko nga lang talaga kung totoo kasi hindi naman ako naniniwala. Simula na naman nga ako maglakad dito ng malayo papunta sa trabaho. Gustong gusto ko nga yung trabaho dito sa likod ng building kaso lang talaga ipapagurin ka sa paglalakad. Pero minsan ay okay lang din naman siya kasi exercise din siya sa katawan lalo na sa paa. Fast forward na nga rin ito at tanghali na at break na namin. Kumain na nga rin kami ng kapatid ko nito at lumabas din agad sa pavilion kasi sobrang init sa loob. Dito kasi sa waiting area ay makakapagpahinga ka talaga kasi sobrang lakas ng hangin dito. Marami nga rin talagang tumatambay dito at natutulog. Kinahapunan nga nito at pag uwi namin ay kinuha ng kapatid ko ang sahod ni Papa. Si ate rin ay papasok na sa trabaho kasi panggabi yung schedule niya. Pag uwi nga nitong kapatid ko ay may dala pala siyang tinapay. Tama rin talaga nagutom ako. At ito nga rin si Papa ay nagbibilang na ng sahod niya para daw budget dito sa bahay. So guys, merienda. Ang mga kapatid ko. So merienda tayo. Chocolate nice, pero ang daming chocolate. Taka-uwi ko lang galing work. Kakagising ko lang. Diba, init kayo na.
Hi guys. Bye-bye. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa suporta. Bye-bye!